Kinaliwan ng dalawang babae sa Pasig City na nagplanong sorpresahin ang kaibigang may birthday. Imbes kasi na ang celebrant, sila ang nasorpresa. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Katok, sabay, takbo. May cake para sa sweet surprise. Hanggang sa pinto'y bumukas at isang babae ang lumabas. Wow, kanino to? Ibang babae ang lumabas. Okay, sa akin. Ay, iba nung... Sorry. Akala lang. Di sila ang nasurpresa. Dapat kasi ang kaibigan nilang si April ang susurpresahin. Kaya take two. Siniguro na nilang tama ang pinto. Ang birthday girl kasi ang nagyayang kumain sa labas. Pero naisipan ni Jessa at Freya na magbigay ng birthday cake na first time daw nilang ginawa. Pero parang hindi na nila uulitin. Kaya reminder daw kapag may susurpresahin, lahat ng detalye siguraduhin. At baka tulad nila, kayo ang masurpresa. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Streaming na simula bukas ang kauna-unahang sports podcast ng GMA Integrated News, ang Game On. Game On! My name is Martin Javier. Hosts nito sina NCAA main anchor at 24 oras host na si Martin Javier, sports commentator na si Anton Rojas, at NCAA analyst Martin Coach Hammer Antonio. Kabilang sa mga pag-uusapan ng mga makabuluhang kwento ng inspirasyon ng mga atletang Pinoy. Mapapakinggan ang Game On sa major streaming platforms gaya ng Spotify, Google Podcasts at Apple Podcasts. Mapapanood din ito sa Facebook at YouTube channel ng GMA Integrated News. Ang mataas sa presyo ng mga bilihin umano ang kalimitang dahilan ng pangungutang ng mga Pilipino ayon sa isang ekonomista. Sa hirap din ng buhay, hirap din ng ilan na makawala rito. Ang payo ng mga eksperto para makalaya sa utang sa report ni EJ Gomez. Sa hirap ng buhay, madalas daw napupunta si Vivian sa London. Loan dito, loan doon. Ang perang inutang, ginagamit niya para sa matrikula ng anak o puhunan sa tindahan. Yung budget namin na pambili ng pagkain, binabawasan pa namin para itira sa tubig, ilaw, bahay. Dahil sa matinding pangangailangan ng pamilya, nangutang naman si Irene sa bangko. Pero ang pansamantalang kaluwagan, may kapalit na stress nang ang utang lumobo sa 387,000 pesos. Nagraratel ako, wala ko ibayad. Pinakakaba ko, yung sinasabing nasa branch, ganito na raw ang kaso ko. Kailangan din nila kasing humiram din para kailangan mabayaran din yung mga gastusin, no? Kailangan talaga mas mabilis yung pagtaas din ng kita para makahabol. Ayon sa isang ekonomista, mainam kung mapapabuti ang sektor ng agrikultura at manufacturing. Mabubus yung productivity, dadami yung output, bababa yung production cost, bababa yung presyo ng bilihin. Na kung matutupad, posibleng makatulong para mabawasan ang pangungutang ng mahihirap na Pilipino. The policies are there, the laws are there. Often the challenge is making sure that this all cascades down. You can only create the enabling environment from the government side. The actual catalyst for all of this will have to come from the private actors. Pero kung hindi talaga maiiwasang umutang, kailangan dagdagan yung kita or maganap ng mas mataas na kita, whether locally or abroad. At para makawala sa utang, payo ng isang financial expert, ilista yung mga utang mo, lalo na kapag marami kang utang, and then i-prioritize mong bayaran yung pinakamaliit. Itodo mo lahat doon, tapos yung mga ibang utang mo, minimum lang yung payment until such time na nabayar mo na yung pinakamaliit na utang mo. So mag-move ka doon sa next na pinakamaliit. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.